Nagsimula ang pelikula noong 1931. Si Henry Schreier, karaniwang kilala bilang Papillon, isang magnanakaw at safecracker, ay tumakas sa bintana pagkatapos magnakaw at pumunta sa kanyang amo, si Jean Castilli. Binabalaan ni Castilli si Papillon tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mga nagtataksil sa kanya, na ipinapakita ang kanyang miyembro ng gang na nagpapahirap sa isang lalaki. Sa makatuwid, binigyan siya ng babala na mag-ingat. Siya ay lumabas na may dalang pera, iniaabot ang brilyante sa amo. Naghihintay si Papillon sa labas para kay Nanette, ang kanyang kasintahan. Binigyan niya ito ng magandang kwintas at ipinakita ang ilang mga diamante na hindi niya naibigay sa kanyang amo. Habang naglalakad ang dalawa, napansin sila ng isang lalaki. Partikular, ang alahas na hawak ni Nanette. Naglalambingan ang dalawa habang naglalakad sa kalsada. Ipinagtapat ni Nanette kay Papillon ang kanyang kagustuhang manirahan sa bansa. Gayunpaman, hindi sigurado si Papillon kung magkakaroon siya ng sapat na pera sa bansa. Humihiling siya ng 6 na buwan upang makatipid ng pera, ngunit hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Naputol ang kanilang talakayan nang dumating ang kanyang landlord upang mangolekta ng renta. Gayunpaman, habang binubuksan ni Papillon ang pinto, sumugod ang mga pulis at dinala siya sa ilalim ng pag-aresto. Siya ay inakusahan ng pagpatay kay Roland Legrand. Ang biktima ay ang parehong lalaki na nahuli ng amo ni Papillon noong nakaraang gabi. Bagamat sinabi ni Nanette na kasama niya si Papillon buong gabi, hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis at inilayo siya. Nang makita ni Nanette si Papillon sa kulungan, ipinaalam niya sa kanya na gusto niyang umapela. Kung bakit siya pinarusahan para sa isang krimen na hindi niya ginawa, ngunit sinabi niya na ito ay walang silbi. Isa itong set-up. Hinihiling niya na kalimutan siya ni Nanette, siya ay tumugon na ito ay imposible. Binalaan siya ng isang lalaking nagngangalang Julot na hinding-hindi siya makakatakas sa kulungan ng walang pera. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang mamemeke na tinatawag na Luis Dega, isang milyonaryo. Napansin ni Papillon si Dega habang papunta sa barko na maghahatid sa kanila sa kulungan, at napagtanto niya na maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Nilapitan niya kaagad si Dega pagkatapos makasakay sa barko at inalok siya ng proteksyon bilang kapalit ng pera para makatakas siya, ngunit tinanggihan ni Dega ang kanyang alok. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga sa tabi ni Dega, isang malaking bilanggo ang pumunit sa tiyan ng isa pang bilanggo at nagnakaw ng pera. Iniisip ni Dega na nasa panganib ang kanyang buhay matapos makita ang lahat ng ito. Kinabukasan, sinabi ni Dega kay Papillon na tinatanggap niya ang deal. Pinapanatili siyang buhay ni Papillon hanggang sa pagbigyan ng apela ng kanyang asawa. Nang muling natutulog ang mga bilanggo, ang parehong bilanggo ay lumapit kay Dega, ngunit agad na kumilos si Papillon at pinigilan siya. Nagpalakpakan ang ibang preso habang nag-aaway ang dalawa. Huminto lamang sila nang pumasok ang mga gwardya na nagpapalabas ng usok. Iniinspeksyon ang bawat kamay ng bilanggo para sa ebidensya ng isang kamakailang labanan. Nakita nila si Papillon at pinarusahan siya. Kinabukasan, nakarating ang barko sa destinasyon nito. Ang lahat ng mga bilanggo ay nakapila upang maiwasan ang kaguluhan. Sumakit ang tuhod ni Julot, kaya maaaring bumisita siya sa ospital at malaman kung paano makakatakas. Ipinapaalam ng warden sa bawat bagong bilanggo sa isla na lahat sila ay nag-iisip na tumakas. Maaari nilang subukan dahil lahat sila ay malaya, ngunit kung may makita, sila ay babarilin, at kung makatakas sila sa bala, sila ay mamamatay sa gutom, dahil mayroon lamang mga matinik na palumpong dito. Bukod pa rito, maghihintay sa kanila ang mga gutom na pating kung tatangkain nilang tumakas sa karagatan, at sila ang magiging pagkain nito. Bukod pa rito, igugugol nila ang susunod na 2 taon sa nag-iisang bilangguan kung babalik sila. Gugugulin nila ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa islang ito kung susubukan nilang tumakas muli. Kung hindi, gugugol sila ng 5 taon sa solitary confinement. Kung pumatay sila ng tao, papatayin rin sila. Pagkatapos ng mga tagubiling ito, umalis ang warden. Pagdating ni Papillon at Dega sa kanilang barracks, agad na umupo si Papillon sa sulok at inutusan si Dega na manatili doon. Pagkatapos ay tinanong niya ang isang bilanggo na naglalaan ng trabaho sa bilangguan kapag pumasok si Dega. Sumang-ayon ang lalaki na tulungan sila at binigyan si Dega ng notebook pagkatapos magpasya kung magkano ang ibibigay nilang pera.
Pagkatapos ay kinuha ni Dega ang pera sa kanyang puwitan. Kinabukasan, nakakakuha sila ng mga tungkulin sa trabaho. Dapat ay nasa infirmary sina Dega at Papillon, ngunit ipinadala sila ng isang deputy warden sa Route 0 bilang paghihiganti para kay Dega. Nagtitipon sila ng mga bato sa Route 0 at walang silbi si Dega doon. Habang hinihila ang isang trolley pababa sa isang track, ipinaalam ni Dega kay Papillon na siya ay may diarrhea. Bilang isang resulta, ang bahagi ng kanyang pera ay nawala sa daan, na kalaunan ay natagpuan ni Papillon. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang trabaho, napadpad sila sa ilang supling na babae na pinamumunuan ng isang malaking lalaki. Pinayagan sila ng gwardya na sumama sa kariton na itinutulak ng mga bilanggo. Agad na nilapitan ni Papillon ang malaking lalaki at tinanong niya kung maaari niya silang paalisin doon. Nag-aalok ang Papillon ng $2,000 bilang kapalit. Nang tawagan ng lalaki ang gwardya, biglang nag-alok si Papillon na bigyan siya ng $4,000 na cash. Kaya pumayag ang lalaki at iba ang sinabi para makatakas sa guard. Pinayuhan niya si Papillon na ang kanyang bangka ay nasa kabilang panig ng ilog at mananatili siya rito para sa isa pang 3 araw. Maaaring dumating siya kahit kailan, ngunit tatanggap siya ng $5,000 sa halip na $4,000. Ilan sa mga bilanggo sa isla ay gustong nakawin ang pera ni Dega dahil alam nilang marami siya nito. Habang naliligo sina Dega at Papillon, kasama ang iba pa, nilalabanan sila ng bilanggo, ngunit sinisira sila ni Papillon. Inalerto siya ni Dega na papalapit na ang mga gwardya, ngunit sinigawan siya ni Papillon. Pagdating ng gabi, humingi ng tawad si Dega kay Papillon at naiintindihan niyang hindi siya maghihintay hanggang sa mailigtas siya ng kanyang asawa. Kaya nagpasya siyang umalis kasama si Papillon. Kinabukasan, dinala si Julot. Sinadya niyang saktan ang kanyang paa at tuhod at pumunta sa ospital para tumakas. Pinatay ang 2 pulis habang tumatakas. Siya ay pinatay sa publiko sa harap ng lahat. Nang mamatay si Julot, sina Papillon at Dega ay kinasuhan sa pagdala ng kanyang katawan sa kagubatan. Habang dinadala ang katawan sa kagubatan, nagkasakit si Dega at hindi na makapagpatuloy. Inutusan siya ng gwardya na magpatuloy, ngunit nang hindi niya magawa, hinampas niya ang likod ni Dega. Pumulot ng bato si Papillon, binasag ang bungo ng gwardya, at pagkatapos ay tumakas, dahil wala siyang ideya kung paano tutulungan si Dega. Habang kinukuha ng ilang gwardya si Dega, mabilis naman siyang hinabol ng iba. Sumisid siya sa ilog at sumugod sa malaking tao na pumayag na paalisin siya rito. Habang hinihimok siya ni Papillon na pumunta, humihingi ng pera ang lalaki. Sinabi ni Papillon na wala siyang pera, ngunit kung aalisin siya sa lugar na ito, magbabayad siya ng doble sa halagang hiniling. Nangako siya na marami siyang pera sa Paris, ngunit nabigo ang plano ni Papillon. Pinalibutan siya ng mga gwardya at tumawa ang malaking tao at sinabing kahit may pera siya ngayon, hindi niya siya ilalabas dahil doble ang binabayaran sa kanila ng warden para magsumbong sa mga katulad niyang hangal. Muling bumalik si Papillon sa parehong bilangguan. Ipinaalam sa kanya ng warden na, sa kabutihang palad, nakaligtas ang gwardya na sinalakay niya at ipapadala siya ngayon sa solitary sa loob ng 2 taon. Masyadong tahimik ang lugar na nakakaapekto sa kalusugan ng isip ni Papillon. Ginagawa niya ang lahat upang panatilihing abala ang kanyang sarili, kumakain ng kaunti at nag-eehersisyo. Bagaman, sa ngalan ng pagkain, sabaw lang ng lentil ang ibinibigay, na siyang nagpapahina sa kanya at nagiging sanhi ng pagkamatay ng karamihan sa kanila. Pagkalipas ng ilang araw, natuklasan ni Papillon ang isang niyog sa balde ng tubig. Ipinatawag siya ni Dega pagkatapos bayaran ng mga gwardya ng mga gamit. Araw-araw, nakakatanggap si Papillon ng isang hiwa ng niyog sa ganitong paraan. Gayunpaman, minsang nakita ng warden ang niyog at tinanong si Papillon tungkol dito. Ngunit hindi binanggit ni Papillon si Dega. Inutusan ng warden na hatiin sa kalahati ang rasyon ni Papillon, dahilan upang siya ay manghina at mawala ng gana na tumakas. Muli, tinanong ng warden kay Papillon ang pangalan ng nagsupply ng mga niyog, ngunit nanatiling tahimik si Papillon. At inutusan niya ang kanyang mga bantay na panatilihin si Papillon sa ganap na kadiliman para sa natitirang bahagi ng kanyang termino sa nag-iisang pagkakakulong. Nagsisimulang makita at isipin ni Papillon ang mga bagay sa kadiliman. Naalala niya ang mga panahong kasama niya si Ninette,
ngunit si Dega ay hangal. Pagkatapos ay nakahanap siya ng vault at sinubukang i-access ito, ngunit hindi niya magawa. Nagbubukas ang vault nang lumitaw muli ang mime na si Dega, na nagpapakita ng kanyang dating sarili sa kabilang panig habang ang eksena ay kumukupas sa kadiliman. Ang kalusugan ng isip ni Papillon ay hindi tulad ng dati. Bilang resulta ng kanyang paghina ng kalusugan ng isip, inilipat siya ng jail administration sa isang pasilidad na medikal para sa paggamot. Samantala, si Dega ay nagtatrabaho bilang isang warden's aide. Nang makita siya ni Dega, nagpahayag siya ng pagkabigo at sinabing, tama siya, hindi siya makakaalis. Ang kanyang asawa, na pinakasalan ng kanyang abogado, ay mabuti. Humingi ng tawad si Dega kay Papillon dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa kalagayan ni Papillon. Pagkatapos ay nalaman niya na si Papillon ay nagpapanggap lamang na may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos ay tinalakay nila ang isang diskarte sa pagtakas kung saan sasamantalahin nila ang paparating na kaganapan sa pagpapalabas ng pelikula sa bilangguan. Kapag sinabing kailangan nila ng tulong ni Cellier, ipinakita ni Papillon ang hindi makatwiran na pag-uugali at itinulak si Dega palayo. Napalitan ang eksena sa pagsaksi ni Papillon sa infirmary attendant na sinasalakay ang isang pasyente na nagngangalang Maturet sa comfort room. Pagkatapos ay nilapitan niya si Maturet at nag-aalok sa kanya ng pagkakataong tumakas kasama nila bilang kapalit sa pagpapanatiling abala sa attendant ng ospital, at tinanggap ni Maturet. Kinabukasan, tinalakay ni Papillon, Dega, Cellier at Maturet ang kanilang diskarte sa pagtakas. Kasunod ng engkwentro, nag-aalala si Dega tungkol kay Cellier, ngunit tiwala si Papillon sa kanya. Pagkatapos, para patulugin ang mga gwardya, iniabot niya kay Dega ang mga gamot na pampakalma. Tuwing linggo, lahat ay nasisiyahan sa kanilang sarili. Si Dega ay humiling ng isang bote ng alak at pagkatapos ay idinagdag ang mga gamot na pampakalma dito. Si Maturet ay nagkakaroon ng malandi na relasyon sa attendant sa ospital. Mabilis na dumating sina Papillon at Cellier at ibinaba siya. Sinipa siya ni Maturet at napasigaw sa galit. Narinig ito ng isa sa mga bantay sa ibaba at pinuntahan ito. Sa kabutihang palad, natumba siya ng mga pampakalma at inatake nila ang natitirang bantay sa ibaba. Ang tatlo ay naghihintay kay Dega na nagsisilbi sa warden at sa kanyang mga bisita. Bumuhos ang ulan at nawala ng kuryente. Gustong umalis nina Cellier at Maturet, ngunit hindi aalis si Papillon nang wala si Dega. Siya ay lilitaw na may mahalagang mga susi ng landas. Tumalon sila sa harang sa dilim. Kapag tumalon si Dega, bumalik ang kuryente. Tumalon siya ngunit nalaglag ng husto, nabali ang kanyang binti. Gustong iwan ni Cellier si Dega, ngunit ayaw ni Papillon. Sa kanilang paglalakbay sa gubat, nakulong sila ng mga armadong lalaki. Dumating ang isang lalaki na mukhang pinuno, at siya pala ang kausap ni Cellier tungkol sa bangka. Bagamat nakakapasok ang apat sa karagatan, hindi kayang hawakan ng kanilang maliit na bangka ang kanilang bigat. Tinalakay ni Cellier na iwan si Dega, ngunit tumanggi muli si Papillon. Nakalulungkot, isang bagyo ang gumagalaw sa kanilang direksyon. Sa desperadong pagtatangka na patayin si Dega, kumuha si Cellier ng kutsilyo. Hinarap siya ni Maturet at nagsimulang mag-away sina Papillon at Cellier. Dinaig ni Cellier si Papillon, ngunit kinuha ni Dega ang kutsilyo at pinatay si Cellier. Matapos itapon ang kanyang bangkay sa karagatan at tumawid sa bagyo sa gitna ng dagat, nagdilim ang tanawin. Sa umaga, nasa isang isla sila sa Colombia. Naniniwala sila na sila ay ganap na malaya. Ngunit alam ng nun kung saan nanggaling ang mga taong ito. Bagamat gustong manatili ni Dega at ng kanyang ikatlong kasosyo, balak ni Papillon na umalis. Mag-isang pumunta si Papillon nang makitang may paparating na sasakyan ng pulis, dahil ipinaalam na ng madre sa pulis. Tumakbo si Papillon kay Dega upang takasan ang sitwasyon, ngunit sila ay nakulong dahil sa bali ng paa ni Dega. Binaril ng pulis si Maturet. Muli, bumalik ang dalawa sa Devil's Island. Si Papillon ay sinentensyahan ng 5 taon sa nag-iisang bilangguan, kung saan nagsilbi na siya ng 2 taon, para sa pagtatangkang tumakas muli. Si Papillon ay naninirahan doon sa loob ng 5 taon at nakaligtas. Pagkatapos nito, ipinadala siya sa Devil Island High School. May kaunting seguridad dahil sa matataas na bangin at dagat sa lahat ng panig.
Pagdating ni Papillon dito, nakita niya ulit si Dega. Agad naman pala siyang dinala ng warden sa Devil's Islands matapos siyang mahuli. Nang makakita ng daan palabas, lumingon si Papillon upang tumingin sa talampas. Sinabi ng dalawa kay Dega na sa pamamagitan ng alon ay dadalhin sila sa lupa, gagawa ng balsa mula sa nyog. Pinadalhan ni Dega si Papillon ng isang bote na may isa sa kanyang mga likhang sining na nakatago sa loob. Sa araw ng kanilang pagtakas, tumanggi si Dega na pumunta. Tiniyak ni Dega kay Papillon na magiging okay ang lahat at bahagi siya ng isla. Kasunod ng huling pakikipagkamay at yakap sa pagitan ng dalawang lalaki, tumalon si Papillon mula sa bangin. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ng isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, naniniwala muna si Dega na hindi pa nakaligtas si Papillon, ngunit bigla niyang sinigaw ang pangalan ni Dega para tiyakin ito. Lumutang si Papillon sa gitna ng karagatan, nakatingin sa itaas, kung saan dumaraan ang isang eroplano. Noong 1969, ang matandang Papillon ay nasa isang eroplano pabalik sa Paris upang i-publish ang kanyang alaala. Kinumbinsi siya ng kanyang asawa na ibahagi ang kanyang mga karanasan sa pagsulat. Ipinaalam niya sa publisher na ang kanyang kwento ay kwento ng maraming lalaki, at dala pa rin niya ang painting ni Dega.